Pag-usapan naman natin sa video na ito guys, na kung paano nga ba ninanakaw ng mga kaaway natin yung pera natin sa alas 3 ng madaling araw, no? Baka hindi natin alam habang ang sarap ng tulog natin, ang mga kaaway natin, nagsasagawa sila ng ritual sa alas 3 ng madaling araw para nakawin yung pera natin, no? Wala tayong kaalam-alam kasi itong mga oras na ito yung mga oras na kung saan napakahimbing ng tulog natin, pero hindi natin alam ang mga witch ay may operation pala sa atin, no? Kasi pinili nila itong oras na ito kasi itong specific na oras na to na 3 AM ay malakas daw ang power nila sa ganitong oras kasi witching hour ito eh, di ba? Alas 12 hanggang alas 3 ng umaga, yan yung tinatawag na witching hour, na kung saan pinaniniwalaan na ang power ng mga witch ay malakas sa ganitong oras, kaya sa ganitong oras nila isinasagawa yung ritual nila para nakawin yung pera natin, nakawin yung blessings natin ng mga believers, no? Kaya dapat mag-ingat tayo dito para hindi tayo mawalan, di ba? Kasi akala natin ang mga pangyayari sa buhay natin ay mga normal lang, hindi natin alam na kaya pala tayo hindi umaasinso, kaya pala pagdating sa financial ay wala tayong progress, wala tayong movement, ay dahil pala sa spiritual attack na nararanasan natin. Kadalasan sa atin hindi natin alam na under attack pala tayo ng mga witches na ito, na ang finances natin ay under attack pala, no? Kaya dapat ay malaman natin ito para maialis natin, mai-deliver natin yung sarili natin, no? Kasi itong mga kaaway natin, itong mga witches na ito, nagpo-focus ang atake nila sa atin sa bagay na nagsusustain sa atin. Ano nga ba ang mga bagay na nagsusustain sa atin ng mga believer? Yung pera. Kasi kapag wala kang pera, paano mo ma-fulfill kung ano yung dinestiny God para sa iyo, 'di ba? Yung pera, yun ang mahalaga para magawa natin or mapurso natin kung ano man yung in-entrust ni God sa atin na journey, kung ano man yung destiny na nakalaan sa atin. Kasi yung pera ang gagamitin natin para magawa natin yung God's work ni God, di ba? Paano tayo pupunta sa ganitong lugar para mag-preach ng mga salita ni God? Paano tayo tutulong sa mga nangangailangan kung wala tayong resources, wala tayong finances? Kaya alam ng mga witches ito, alam ng mga kaaway ito na yung pera ang isa sa nagsusustain sa atin. Kaya ang atake nila, nagpo-focus sila sa pera. Hindi lang bastang pera, pati yung provision natin, yung blessings natin, yung mga investment natin, yung mga pinagkakakitaan natin, trabaho natin, no? Yan ang source ng provision natin, yun ang source ng blessings natin. Basta lahat ng kung ano yung source ng blessings natin, kung ano yung mga ginagawa natin sa buhay natin na nagiging source ng blessings, na nagiging source ng provision natin sa araw-araw, inaatake ng mga witches yan. Kasi naiintindihan nila na kapag ang believer, walang pera, unstable sila financially, diyan ka na matataniman ng takot, magkakaroon ka ng takot ngayon, lalo na kung ikaw may responsibility ka sa monthly billings mo. Halimbawa, nangungupahan ka, nagbabayad ka ng monthly tubig at saka ilaw, diyan ka na makaramdam ng takot kung saan ka kukuha ng pambayad mo ng billings mo. Kaya talagang sinisigurado nila na yung finances talaga doon sila nagpo-focus, no? Siyempre, kapag ikaw financially unstable ka, ang mangyayari sa'yo, ma-stress ka. Siyempre, di ba? Ma-stress ka, kakaisip kung saan ka kukuha ng pambayad mo ng ganito, ganyan, di ba? Yung level ng stress mo tataas kapag ikaw walang pera. At saka, ang mga tao na walang pera, ang mga believer na walang pera, ito ang nagiging dahilan, ito ang nagiging umpisa kung bakit humihina ang pananampalataya sa Diyos, no? Naku-question nila si God kung talaga nga bang si God yung source ng provision nila, di ba? Humihina yung pananampalataya ng mga tao na ganito. Kaya alam ng mga witch ito, kaya nga pinupursige talaga nila na atakihin yung finances natin. Kaya dapat alam natin ito para alam natin kung paano i-deliver ang sarili natin, no? Alam natin kung paano natin labanan itong mga ganitong atake, no? Anong atake nga ba yung ginagawa nila sa atin para i-drain yung finances natin or para i-block yung progress natin, yung increase natin? Ang number 1 na strategy na talaga nila dyan ay yung pinatawag na redirection spells. Nagpiperform sila ng ritual sa alas 3 ng madaling araw na kung saan yung blessings na para sa'yo, yung opportunity at saka favor na para sa'yo ay itatransfer nila, ililipat nila doon sa ibang tao, no? Halimbawa, kapwa nila witch, no? Or halimbawa, may nagbayad sa kanila para i-transfer yung prosperity mo, para i-transfer yung blessings mo sa tao na yon. Kayang gawin ng witch yun, kagamit yung witchcraft nila, no? Kaya dapat tayong maingat. Ang ginagawa nila kapag ganitong rituals ay
yung object, gumagamit sila ng object na mula sa iyo, yung object na nagre-represent ng prosperity, yung object na nagre-represent ng wealth, yung object na nagre-represent ng success. Yun ang gagamitin nila sa ritual, no? Ang gagawin nila, yung object na yan ay ililipat nila from one place to another. Ganun ang ginagawa nila, no? Para mailipat nila yung blessings mo, kung anumang favor na meron ka, kung anumang blessings na meron ka, ililipat nila sa iba yan. Yan yung tinatawag na redirection spells, no? Magulat ka na lang. Ikaw yung nagpakapagod magtrabaho, ikaw yung nagpakahirap magtrabaho, sinacrifice mo yung tulog mo para lang mapaganda mo yung trabaho mo or magawa mo talaga yung best mo, no? Binigay mo lahat ng effort mo, ng time mo, pati yung tulog mo, sinakripisyo mo, diba? Nagtrabaho ka ng maayos, kung nag-business ka, nagpakapuyat ka, nagpakapagod ka, nagpakahirap ka, pero hindi ka nakakakuha ng reward. Kumbaga, walang growth. Yung reward na pupunta sa iba, magulat ka na lang. Imbis na magkaroon ka na ng progress, magkaroon ka na ng breakthrough, mararamdaman mo na yung mga ginagawa mo, papunta na talaga sa breakthrough yun. Papunta na sa mga big deals. Pero, pagdating ng last minute na, ay may biglang mag-a-appear na mga tao, tapos makikita mo na lang na yung blessings na para sa iyo ay napunta sa kanila, na redirect sa kanila. Sila yung nakatanggap ng reward, hindi ikaw, di ba? Ganun ang mangyayari talaga sa iyo. Yung mga blessings na dapat sa iyo, yung mga favor na nararapat sa iyo bilang believers, kapag nagamitan ka ng redirection spells, tapos wala kang alam kasi wala ka namang alam spiritually, wala kang alam sa mga spiritual na bagay, ay talagang mag-activate sa iyo itong rituals na to, no? Talagang kung ano mang meron ka, kung ano mang blessings na para sa iyo ay matatransfer talaga sa iba. Kung wala kang alam, hindi mo alam proteksyonan yung finances mo, kasi dapat tayo, kung maalam tayo spiritually, hindi tayo basta-bastang matulog na lang. Bago tayo matulog, proteksyonan natin yung finances natin, no? I-cover natin ng dugo ni Jesus para matutulog man tayo, protected yung finances natin, protected yung business natin, o kung ano man yung mga opportunities na meron tayo. Kung pinag-pray natin yan, kinover natin yan ng blood ni Jesus Christ, ano mang assignment ng mga kaaway dyan, ano mang rituals ang gagawin ng mga kaaway dyan, hindi sila magtatagumpay dahil protected yan. Kasi ako personally, bago ako matulog, proteksyonan ko yung business ko, no? Yung finances ko. Like kong sinasabi, Heavenly Father, I cover my finances, I cover my business with the blood of Jesus. Let no weapon form against my finances and my business shall prosper, and every tongue which rises against it, I shall condemn them. And I declare that the assignment of the enemy against my finances, against my business is already broken, null and void, and ineffective against my business and against my finances. Tapos, before I go to sleep, I commit my finances to you, I commit my business to you. Ganyan-ganyan dapat ang ginagawa natin para protektado kung ano man yung mga pangkabuhayan na meron tayo, para hindi mag-effect sa atin yung redirection rituals na ginagawa ng mga kaaway, para i-transfer yung blessings natin sa iba. Mag-ingat tayo dito para hindi tayong mawalan. Tapos pangalawa naman na ginagawa ng mga kaaway para nakawin sa atin kung ano mang meron tayo, ay yung binablock nila yung financial gates natin. Nagsasagawa sila ng rituals para i-block yung financial gates natin. Ang gates na ito ay ito yung daanan, ito yung doorway kung saan pumapasok ang blessings natin. At isa sa mga gates na yan ay yung work natin, yung trabaho natin, yung business natin, yung investment natin, or kung ano man ang pinagkikitaan natin, ay yan ang gates na sinasabi ko, no? Nagsasagawa ng rituals ang mga witch para walang papasok na malaking blessing sa iyo, wala kang magiging progress. Kumbaga, hinaharangan nila yung daanan ng blessings mo. Kung ikaw man may trabaho ka, ay hindi ka magkakaroon ng growth, no? Hindi ka magkaroon ng progress, hindi ka kailanman mapupromote kasi nga yung gates na daanan ng blessings mo ay nakasara, nakablock, binlock ng mga witches, no? So, kahit magtrabaho ka, kahit galingan mo pa yung pagtatrabaho mo, ikaw pa yung pinaka-the best na employee dyan sa kumpanyang pinapasukan mo, hindi ka kailanman mapupromote. Or kung magkaroon ka man ng pera, kumikita ka man ng pera, mawawala din kaagad yung pera sa'yo dahil may mga hindi ka inaasahan ng pagkakagastusan. Bigla na lang may mga emergency na darating, di ba? Bigla na lang may mga manghihingi ng tulong, manghihingi ng pera sa'yo, kaya hindi ka makakaipon. Mawawala din kaagad yung pera na darating sa'yo. Ganun ang mangyayari sa'yo, no?
Tapos, halimbawa sa business mo, hindi kailanman magkaroon ng growth yung business mo kapag ikaw ay under attack ka. Yung gates mo ay binlock nitong mga witches na ito. Kaya dapat ay proteksyonan natin yung mga gates na daanan ng blessings natin, no? Pero huwag tayong mag-alala kasi kapag tayo man under attack man tayo, yung gates natin, yung financial gate natin ay binlock ng mga witches, ay pwede nating i-reopen yan. Basta alam natin kung ano yung authority natin bilang believers. Dapat i-exercise natin yung authority natin bilang believers kasi alam natin ang mga witches na ito, ang kaaway natin. Nagtatribe yan sila in secret, diba? Kapag secret pa yung operation nila, walang nakakaalam, nagtatribe talaga sila, magtatagumpay talaga sila kapag ganun. Pero kapag ang mga believers ay aware sa kung ano man yung ginagawa sa kanila, magkukulaps kung ano man yung operasyon na mayroon sila, no, masisira yung operasyon nila sa atin ng mga believers kapag tayo spiritually aware tayo kung ano ang mga nangyayari sa atin, no. Kung alam natin yung authority natin, di ba? I-exercise natin yung authority natin sa halip na mapanghinaan ka ng loob ay mag-declare ka ng big blessings sa business mo or sa work mo, di ba? Lagi ang bukang bibig mo ay I declare blessings, I declare prosperity, I declare abundance, I declare progress over my business, over my finances, and ganyan, over my work or over my job. Ganun dapat ang declaration natin kasi alam natin ang heaven ay nagre-respond sila sa pamamagitan ng authority, sa pamamagitan ng faith natin, sa pamamagitan ng pag-a-align natin sa mga words natin, no? Kapag inalign natin yung words natin sa will ni God, magre-response ang heaven kapag ang declaration natin naka-align sa will ni God sa buhay natin. Kaya dapat ay i-align natin yung words natin, di ba? Mag-speak tayo ng mga positive words, yung mga words na nakaka-uplift sa atin, yung mga words na nakaka-encourage, di ba? Ganun dapat, no, para kung ano man yung assignment ng mga kaaway natin sa finances natin, magkukulaps yun, masira yun, kasi ikaw naging aware ka, di ba? Ginamit mo yung authority mo. Alam naman natin na ang believers na may authority ay hindi kayang i-defeat ng mga kaaway yan kasi ang authority na ginamit mo ay yung authority na binigay sa iyo ni Jesus Christ. Alam naman natin na si Jesus Christ ang may pinakamataas na authority sa mundong ito, kaya hindi kailanman madidefeat ng mga witches ang mga believers na alam ang authority nila, alam kung ano ang spiritual position nila, no? Kaya dapat ay exercise na natin yung authority natin para hindi tayo basta-basta mapagnakawan ng mga kaaway, no? Kasi yun talaga ang goal nila, na nakawin kung anong meron sa atin, kasi yan ay nakasaad sa Bible, di ba? Anong sabi sa John chapter 10 verse 10? The thief comes only to steal, to kill, and to destroy. I come that they may have life and have it abundantly. Yun talaga ang purpose ng mga kaaway. Dumating lang sila para tayo ay pagnakawan, para sirain kung anong meron tayo, sirain yung abundant natin, sirain yung prosperity natin, nakawin kung anong meron tayo, kasi nga para ay kumapit tayo sa patalim. Kasi ang Christian na walang pera, mapipilitan ka na kumapit sa patalim. Ganito ang gusto nilang mangyari sa atin, kaya wag natin silang hayaan na magtagumpay ang mga plano nila laban sa atin, no? Sisikapin natin na huwag mag-prosper kung ano man yung assignment nila sa finances natin, ano man yung assignment nila sa mga resources natin, no? Pangatlo naman, na strategy na ginagamit ng mga witches para i-drain ang finances mo, para nakawin sa'yo yung prosperity mo, yung blessings mo, ay tinatarget nila yung mind natin bilang believers, no? Kasi alam nila ang mind natin or ang isip natin, yan ang battleground, di ba? Kasi naiintindihan nila na kapag na-access nila yung mind mo, na-access nila yung isip mo, kontrolado na nila lahat ng mga gagawin mo. Kasi alam naman natin na ang mind natin, yan ang command center. Kumbaga, lahat ng actions na ginagawa natin, pati yung emotions natin, ay dyan dumadaloy mula sa isip natin, no? Kung ano yung picture na nabuo sa isip natin, yun din yung magiging emotions natin, yun yung magiging actions natin. Kaya alam ng mga witches na ito, na kapag na-impluensyahan nila or napasok nila yung mind natin, kontrolado na nila lahat ng mga pangyayari sa buhay natin, pati yung emotions natin, pati yung character natin, pati yung mga decision makings natin, mai-impluensyahan nila. Kaya nga,
Gano'n na lang ang paghahangad nila na mapasok yung mind natin, di ba? Ako no, personally, lagi akong nakakaranas ng spiritual battle sa mind, no? Kahit ngayon, sa kasalukuyan, itong kasalukuyan na nagsasalita ako, nararamdaman ko yung battle of the mind kasi ang mga kaaway gustong i-erase kung ano mang wisdom na meron ako. Kanina pa yan, mula kanina nag-aaral ako ng iko-content ko. Walang tigil ang mga kaaway kasi nga ang mind natin ang battleground. Ang goal nila para i-reshape mo yung thinking mo, di ba? Yung thinking mo na confident ka na mag-prosper ka, confident ka na magkaroon ka ng progress, magkaroon ka ng growth. Ang gusto ng mga kaaway ay i-reshape mo yung ganong thinking mo. Gusto nila ang magiging thinking mo ay yung defeated ka, yung bigo ka, ganun ang gusto nilang thinking. Kasi, halimbawa, nagsalita ka na ng mga negative words, sinasabi mo na sa sarili mo na hindi mo kayang gawin yan, ang success ay hindi para sa'yo, or yung mga ganong thinking no na yung success ay hindi sa'yo, yung pag-unlad ay hindi talaga nakalaan para sa'yo. Kapag gano'n na ang thinking mo, ibig sabihin talo ka na kasi sinabotahin mo na yung sariling progress mo. Alam naman natin na ang salita natin ay powerful. Anong sabi sa Proverbs chapter 18 verse 21? Death and life are in the power of the tongue, and those who love it will eat its fruit, di ba? Ang kamatayan at ang buhay natin ay nasa kapangyarihan ng dila natin. Kaya mas piliin natin ang pananalita na pwede tayong iangat. Huwag yung mga self-sabotage na mga salita. Kasi sinasabi nga na may power yung salita natin. Yung dila natin powerful. Yung words na lumalabas sa dila natin powerful. Kung ano ang sinasabi mo, yung self-sabotage na sinasabi mo sa sarili mo, maganon ang magiging reality mo, di ba? Kaya piliin natin yung mga pananalita na pwede tayong iangat, no? Huwag yung mga pananalita na pwede tayong ma-defeat ng mga kaaway natin. Lalo na yung mga kaaway natin, may mga supernatural power, gumagamit ng witchcraft, ay sasakyan nila yung mga pananalita mo para magiging katotohanan yan sa buhay mo. Kaya mag-ingat tayo sa mga sinasabi natin, no? At saka yung mind natin, kapag alam natin na under spiritual attack yung mind natin, i-cancel natin kaagad ang assignment ng mga kaaway sa mind natin. Kasi ako, gawain ko yan, lagi kong sinasabi, Heavenly Father, I cancel the assignment of the enemy against my mind. I cancel and I destroy the spirit of confusion, the spirit of fear, the spirit of doubt that has been projected, that has been cast against my mind. And I declare that no weapon formed against my mind shall prosper, and every tongue which rises against my mind, I shall condemn them. Para yan sa protection ng mind natin. Para kung ano man yung in-inject ng mga kaaway dyan sa mind natin, kung ano man yung kinas nila dyan sa mind natin na mga intrusive thoughts or mga negative thoughts, ay hindi yan mag-prosper, no? Isi-shape natin kaagad yung mind natin. Kapag alam naman natin yan na kapag under attack yung mind natin, may bigla-bigla na lang na mga pumapasok sa utak natin na mga isipin na hindi pang Diyos, no? I-rebuke natin kaagad yan, i-cancel natin kaagad yan. Halimbawa, ang mga pumapasok sa utak ninyo ay mga evil na mga gawain. Halimbawa, nakakaramdam na kayo ng mga kahalayan, mga kalibugan na yung pumapasok sa isip ninyo. I-cancel nyo kaagad yan, i-rebuke nyo kaagad yan kasi ang ganong isipin ay hindi yan sa Diyos, no? Sa ganong paraan natin maproteksyonan yung mga isip natin para makancel natin yung assignment ng mga kaaway natin sa isip natin para hindi sila mag-prosper, hindi sila magtagumpay laban sa atin, no? So, dapat ay maalam tayo sa spiritual na mga bagay para hindi tayo kayang i-defeat ng mga kaaway natin, para hindi ma-drain yung finances natin, hindi manakaw ang favor natin, ang opportunity na para sa atin at ang blessings na para sa atin ay hindi mapunta sa iba. Kaya dapat alam nating proteksyonan ito. Huwag tayo basta-bastang matulog na lang ng unguarded yung finances natin, unguarded yung resources natin, no? Kailangan nating ipag-pray, isama natin sa prayer natin. Nag-pray na lang din naman tayo, pinag-pray natin yung health natin, pinag-pray natin yung family natin, kung ano man yung mga prayer na sinabi natin kay God, ay isama natin yung finances natin sa prayer para maproteksyonan ni God yung finances natin, para kung mayroon mang operation ang mga kaaway natin regarding sa finances natin, hindi kailanman sila magtatagumpay dahil ang finances natin ay under the covenant of the blood of Jesus. So,
madidefeat natin yung mga kaaway natin, hindi sila magtagumpay sa mga pinaplano nilang masama sa atin, no? Kaya sana talaga guys, no, maalam tayo sa mga spiritual na bagay para hindi tayo kayang i-defeat ng mga kaaway natin, hindi kayang nakawin sa atin kung ano man yung para sa atin, no? So, yun na naman yung aking ma-share sa inyo sa araw na to guys. Sana may natutunan kayo sa akin. Hanggang dito na lang yung aking video. Bye-bye and God bless you all. Bye-bye everyone!